Reaction TVPH, nagbabalik po mga ka-reaction dyan. Reaction, 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 reaction. Ito po ngayon sa araw na ito, magre-react tayo dito sa pagpunta ni Madam Inday Sara sa bahay. Sa bahay po ni BP Leni Robredo. Marami nga ang nakiliti, marami nga ang espekulasyon kung ano ba talaga. Totoo nga ba na napadaan lang? Totoo nga ba na aksidente lang? O talagang ito'y pinlano bago sila magkita? Kailangan kukuha po tayo ng source, doon sa pinakamalapit na source, sabi nga. Sino ba yan? Si Attorney Barry Gutierrez po. Pakinggan po natin bago po tayo mag-react. Ito pong si Attorney Barry Gutierrez, siya po ang lawyer o spokesperson ni BP Leni Robredo nung panahon ng kanyang pangangampanya at panahon ng kanyang panunungkulan. Ito bago po tayo mag-react, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-like na rin po ang ating video. Buong linggo hanggang ngayong weekend. Oo. So, kanina umaga, mukhang bumiyahe si BP Sara papuntang Naga at siguro mga hapon na to, nakatanggap si BP Leni ng tawag na pupunta to sa bahay niya. At yun nga, dumating. So, nung nalaman ni BP Leni, papunta na sa bahay niya si BP Sara. So, nagkita sila, dinalaw siya sa bahay. Nag-usap sila, pero wala namang politikang pinag-usapan. Ang pinag-usapan, personal. So, mukhang dinalaw lang talaga. Hindi ko alam kung nandun si BP Sara para sa Peña Francia, tulad ng madami namang bisita talaga nagpupunta, at napadaan lang sa bahay ni BP Leni. Totoo ba kaya yan? Tutuloy po natin. Maganda naman gesture yun. Kasi Sabi nung broadcaster, maganda namang gesture yun. Pero hindi ako naniniwala. kung a-attend siya sa fiesta, di ba? Oo. Ng Peña Francia, Festival. mas maganda naman talagang dumaan. Parang sa akin, Oo. di ba, Tony Barry, kung nandoon siya, tapos, syempre, nandun si VP Leni, Ganaga. Tingin ko, mas good gesture yun. Oo. Diba? Tama. Tsaka actually, parang ano naman yon, hindi naman siya hindi ordinaryo. Madaming mga national figures, mga ating nasa gobyerno, pag dumadalaw sila sa Naga during the Peña Francia, madami nakikipagkita kay BP Leni. So, nagkataon, si BP Sara ngayon yung isa sa mga yun. Talaga nga ba? Pero, Pero, syempre, Tony Barry, di ba? Hindi mawawala sa isip ng tao, di ba? Teka lang. Bakit? Oo. Ganon Bakit? Yun nga. Bakit si VP Sara? Bakit pala si VP Leni ang kanyang pupuntahan? Oo. Kasi eto nga partner sa Twitter daw ang Mga comment. Sige mga reaction sinasabi parang eto sa Twitter sinasabi lang. Hindi kami yan hindi kami. Hindi tayo, wala tayong kinalaman doon. Actually, mga marites din yung yung mga nasa newsroom at nakita nga nila yung mga comments sa Twitter sinasabi doon parang naghahanap ng kakampi. Sabi ko, bakit naman maghahanap ng kakampi si VP Sara at si VP Leni ang pupuntahan niya? Sino ba dapat si Atty. Barry? Hindi. I mean, di ba? Hindi. Alam naman natin kung ano yung sitwasyon ng ama dati, di ba? Ng past administration. Kay VP Leni. Kay VP Leni. Which is, ama ni tatay ni VP Sara. Siyempre, lahat tataas yung kilay. Yan, tabas nga kilay mo. Hindi, ganun na part din. Hindi na yan bumababa Tsaka, hindi lang yung ama, maski si BP Sara mismo. Before, di ba, meron din siyang mga ibang mga salitang binitawan, di ba? Laban kay VP Leni, di ba? Oo. Pero, basta ito, sa punto de vista ni BP Leni, siyempre, dumalaw sa Naga, di ba? Nagsabi na dadalawin ka sa bahay. Alam ka namang hindi ka makipagkita, di ba? Pupunta ka sa bahay. Pero diba? first time ba ito nangyari na pumunta ang Duterte sa bahay ni BP? Alam ko, ngayon lang sila nagkita since 2016? Mga gano'n? Kasi mukhang, Atty. Barry, mukhang hindi pa nga sila kasi nagkita.
Oo. Yung sa transition ng OVP Oo. from VP Lenny to... Hindi sila nakita eh. Hindi nagpunta si BP Sara nun. Hindi Oo. nagpunta si BP Sara nun. Importante So, yun. Hindi namin siya nakaka-meeting. Diba? Kaya nga eh. Oo. Tapos alam ko buong termino ni BP Lenny as Vice President, hindi sila nagkita. Ang Oo. huli kong alam na nagkita nga sila sa Davao kampanya 2016. Yun, meron silang nagkita sila sa Davao. Yun yung huli, 'di ba? So ito, Oo. dinalaw siya sa sa Peña Francia. Pero ba't iba yung tawa nyo? Oo. Attorney, ba't parang Di ba, naririnig po yung tawa niyo yung tawa ni Attorney Barry Gutierrez. Iba eh. Iba parang merong laman eh. Merong laman. Kasi ginamit po ni VP Sara Duterte yung salitang never again. Ito pong never again na salitang ito lang talaga yung salitang talagang parang isang slogan para sa mga Marcos, laban sa mga Marcos. Eh hindi na ginagamit ito ng mga Liberal Party ngayon eh. Diretsahan po tayo ha. Liberal Party, ba't hindi sila maingay? Si Trililing, bakit hindi maingay? Si Ontiveros, may balita po ako sa inyo kay Ontiveros. Base dun sa napag-alaman ko, merong dalawang malapit na family member si Ontiveros ngayon na inappoint sa Administrasyon Marcos Jr. Kaya naman pala itong inayupak, napakatahimik na, napakaseryoso niya sa Kongreso. Talagang tahimik na tahimik po. Yung pala, yung interest nakuha na. Hindi lang po yung interest na nakuha, talagang nakuha yung yung katas. Ito po ngayon, kung mapapansin po ninyo doon sa, ewan ko kung sino nakapanood po doon sa pagtitipon or National Assembly ng Liberal Party, kung napansin po ninyo doon, wala po si former President Leni Robredo. At bakit? Ito po sa napag-alaman ko rin, para yatang naitsipwera na yatang si VP Leni Robredo. Kasi nga, parang talagang ayaw na ayaw niya yung mga Marcoses. Ito naman mga kasama niya, parang nagkaroon na po ng mga kasunduan. Katulad niya Jonel. Sino po yun? Jonel. Yan. Bakit ngayon, pagluklok ni Marcos Jr., nakalabas, Jonel De Lima. Ano pong naging kasunduan ng Dilawan Anong naging kasunduan ng Dilawan dyan sa Marcos Jr.? Bakit tahimik na tahimik ngayon ang Marcos Jr. Ang mga Dilawan? Ngayon, napansin po ninyo, lahat ng mga mainstream media, tahimik din. Tahimik lahat sila. Ano bang naging kasunduan dyan? Ano bang mga bagay-bagay na pinagkasunduan nila? Ngayon po, dati, nung panahon ng ating Pangulong Duterte, ito po, lahat ng mainstream media, kalaban po ng Pangulong Duterte, talagang binabastos siya. Ang kakampi lang niya, tayo. Ngayon, ngayon, ito pa po. Ito yung mga obserbasyon lang to. Totoo kaya ang nangyayari ngayon na nagkita si VP Sara Duterte at VP Leni Robredo dahil naramdaman nila na pareho silang nabudol. Kasi ang prinsipyong pinaglalaban ni VP Leni Robredo, hindi na niya nakita sa kanyang mga kasamahan, mga minamalong kababayan. Ang kanyang mga kasamahan ay parang naramdaman niya parang pera-pera lang. Siyempre, nakawala na si Jonel. So, karamihan sa mga partido nila o mga kampon nila, tahimik na. Kaya itong si Attorney Barry Gutierrez, parang meron siyang alam Parang meron siyang alam na medyo maingat siyang magsalita. Kasi imposibleng magkikita yan, hindi naman magkaibigan yan Base nga dito kay Attorney Barry, ito, ituloy po natin. Ito, masyadong importante po ito. Meron po tayong isusuwalat bandang uli. Pero very interesting po ito. Pakinggan po ninyo. Iba yung tawa ninyo? Oo.
natatawa ako kasi feeling ko, baka imposible namang hindi Kanino naman ho kayo maiisip na Oo. Kanino ho kayo natatawa? Natatawa ako. Medyo natatawa ako dun sa fact na imposible naman siyempreng hindi naisip ni BP Sara na pag dinalaw niya si BP Lenny sa bahay, siyempre may kwentong lalabas. Correct. Diba? Tama. Oo. madami ng espekulasyon, di ba? Pero sa bahagi ni BP Lenny, klaro, di ba? Nalaman niya na dadalawin siya just before dumating mismo at ang pinag-usapan nila personal, hindi politikal. Pero kung meron pang ibang gustong palabasin, ewan ko na lang, di ba? Imposibleng hindi naisip yun, di ba? Kung kayo ang tatanungin ko. Ayun nga ang bala ko eh. Sige, partner. Sa tingin po ninyo. Yun nasa ano lang, nasa isip at nasa puso ni Atty. Barry. Ano sa tingin niya? Anong feeling? Anong tingin kong ano? Doon sa pagdalaw. Oo. Kasi kayo na mismo, nagsabi attorney na, hindi ba inisip ni BP Sara na pag dumaan siya bumisita, meron at merong lalabas dyan na storya? Yes. Di ba? Meron at meron lalabas na storya. Kayo ho? Ayoko namang bigyan ng kahulugan, 'di ba? Kung sinabi niya na nandun siya para mag-attend ng penetransya at nagkataon na habang nandun siya, dadalaw siya kay Pipi Lenny, tanggapin natin. Pero yun nga lang, 'di ba? Ang dadagdag ko lang diyan. Dapat in-expect na nalalabas yung ganyang klaseng mga tanong-tanong mula sa mga ibang tao. Pero ako naman, ang sagot sa tanong na yon mula sa bagay ni BP Lenny, hindi ito politikal, di ba? Hindi ito meeting. Ito ay dalaw at ang pinag-usapan nila ay personal. Pero baka nga, ang intensyon ay magsimula ng kwento. o magsimula ng mga katanungan, di ba? Pero para sa kanila na yon, di ba? Kung ano ba talaga ang totoong intensyon, di ba? Para kay VP Lenny, wala sa kanya yon. Dito po, kung marunong po kayong magbasa sa lahat ng mga pananalita ni Attorney Barry Gutierrez, nakakaintindi na po kayo doon. Hindi sila magkaibigan. Uli sila nagkita 2016. Hindi pumunta si BP Sara noong turnover po ng opisina ni BP Lenny Robredo. Hindi nagpunta. So anong dahilan ang dalawang politisyan bigla na lang nagkaroon ng komunikasyon. Bigla na lang nagkaroon ng komunikasyon na ang pinag-usapan lang nila personal. Personal. Ang politika ba hindi personal sa panahon ito kay Madam Inday Sara Duterte? Ang politika ba hindi personal kay Madam Lenny Robredo dahil itong mga kasama niya na nagsasabing never again, wala na po. Tahimik na po sila, parang gusto na naman nila ng again and again. Di ba? Ngayon, ang naiwan po diyan sa gilid si BP Lenny Robredo. Naiwan po diyan sa gilid, iniwan siya ng mga kasama niya. Kasi yung prinsipyong sinasabi niya, pinaglalaban niya, na katulad ng sinabi ni Attorney Barry Gutierrez, parang ang nararamdaman ko lang, inichipera na talaga siya sa Liberal Party. Siguro hindi niya masikmura itong mga kasama niya dito, no? Hindi niya masikmura yung mga kasama niya dito sa Liberal Party, kaya siguro nag-usap sila ni BP Sara Duterte, walang iya, kumadre, nabudol tayo Di ba? Kaya dito mga minamahal kong kababayan, kung magkaroon ng tinatawag na sanib puwersa, yan. Kung magkaroon ng isang sanib puwersa ang mga taga-Naga at saka mga taga-Davao, kayo po ba ay sang-ayon? Para sa akin po ito. Kasi sa nakita ko po ngayon, nakita po natin ang mga taong tunay na nagmamahal sa ating bayan. At nakita ko po ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanilang mga bulsa. Di ba? Biruin mo, sabi nga ni Stella Kimbo,
Di ba? Sabi ni Stella Kimbo, kailangan daw niyang pagtanggol ang kanyang ama. At itong ama niya pala, itong si Romualdez, ang tambaluslos ng Kongreso. I-google po ninyo sa Google tapos image. Tingnan po ninyo kung ano po yung tambaluslos. Kasi tinatanong po sa akin kung ano yung tambaluslos. Ayaw ko naman sabihin, baka magalit po kayo na ang tambaluslos ay si Romualdez. I-google po ninyo. Pero balikan po natin itong misteryosong pangyayari. Kahapon, marami po ang nagtatanong. So, pinilit ko pong maghanap ng source. Pinilit ko pong maghanap ng kapagpaliwanagan kahit ako man talagang nalilito o naguguluhan sa nangyayari sa paligid-ligid ngayon. Ngayon, ito po. Sa mga pananalita po ni Attorney Barry Gutierrez, parang ang nangyari po ang dalawang magsasabi ng never again na lang yung si Madam Inday Sara Duterte at saka si VP Leni Robredo. Tingnan po ninyo yan tingnan ninyo yan. Hindi po natin alam na ang tunay na nagmamahal sa bayang Pilipinas ay ang mga Duterte at saka Robredo. Tingnan po ninyo yan Kasi kung nakikita po ninyo, hindi na po nakikisawsaw si VP Leni Robredo sa mga ginagawa ni Laila de Lima ngayon. Itong lukarit na Laila de Lima, kasama daw siya doon sa tinatawag nilang ML ba yun? ML? Wag naman yung salitang yun, baka magalit sila. Mga maming mga moms na mael, ganon. Kaya dito po mga minamahal ko bayan, kidding aside tayo, masyado pong interesting ang mga turn ng event, no? Masyadong interesting po sa ating bayan ngayon. Kaya naniniwala ako talagang nagkaroon po ng komunikasyon ng dalawang vice president na ito kasi si Madam Leni Robredo, akala po ninyo talagang kaaway po niya si dating President Rodrigo Roa Duterte. O ito po, kung talagang kaaway niya ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, di sana hindi nagtagal bilang Vice President yan. Kayong mga makikitid ang utak, tingnan yung ginagawa nila ngayon kay VP Sara Duterte na mga inayupak na magnanakaw na to, mga bangag. Gusto nilang i-impeach ang isang vice presidente. For what? For what reason? Kasi threat siya. Sa mga inayupak na mga magnanakaw na mga korupsyon na yan, kasi threat siya. Ngayon, nakita nyo ba na ang Pangulong Duterte, ginawa niya ito kay VP Leni Robredo? Kung ayaw niya talaga si VP Leni Robredo? Mag-isip po kayo. Kung ayaw ni President Duterte si VP Leni Robredo, hindi magtatagal sa kanyang posisyon niya. Alam naman natin, napakakapangyarihan ng Pangulong Duterte noon. Bakit hindi nakaporma si Bangag Jr. noong nag-file siya ng complaint sa yung sinabi na daya daw siya? Bakit hindi po umubra yung kanyang complaint? Kasi nga, gusto rin ng Pangulong Duterte na makatapos si VP Leni Robredo. Ayaw ng Pangulong Duterte na ang kanyang vice presidente ay may bagahe at singot na singkot kasi laging may sipon. Nakukuha nyo na ngayon ng mga pasikot-sikot dito sa pangyayari. Kaya wag po kayong maniniwala na ang Pangulong Duterte ay ayaw na ayaw niya si VP Leni Robredo. Nagkataon lang na si VP Leni Robredo ay nasa kabilang panig. So, meron pong patakaran dyan. Kung nasa mayorya ka, yung desisyon ng mayorya, yung susundin mo. Wala kang sariling desisyon. Kung nasa mayorya ka, yung napag-usapan ng mayorya, susundin mo. Wala kang sariling desisyon. Nagkataon lang na ang vice presidente ay nasa mayorya siya, nasa kabila siya, nasa Liberal Party siya. So ang desisyon na pagdesisyonan ng grupo, yun lang ang gagawin
ni VP Leni Robredo. Wala siyang sariling desisyon bilang miyembro ng grupo. Ngayon, parang nararamdaman ko itong si Attorney Barry Gutierrez, wala na siyang binabanggit ng mga Liberal Party, mga partido. Ang sinabi lang niya dito, kung ayon doon sa paninindigan ni VP Leni Robredo, doon lamang sila pwedeng magsama. Pero palagay ko po, yung paninindigan nila, sa nakikita ko, parehong-pareho. Oh. Di ba? Wala. Bumisita Malinaw ka yun. rito. Malinaw yun. Kanya yun. Hindi kasi Atty. Barry, sinabi ni VP Lenny, ay ni VP Sara, never again. No. With the Marcoses. Baka naman, Oo can be with the Robredo. So, together with... Oo, pwede ba ganon? Ewan ko, Tignan po ninyo, parang nararamdaman ko dito kasi yung tawa ni Attorney Barry Gutierrez ang tawa niya. Kasi silang dalawa ngayon, isipin mo, binanggit ni VP Sara Duterte yung salitang never again. Yung never again na yan, doon, ang gumagamit lang yan, yung kasama ng Liberal Party no, na nangangampanya, yung Pinklawan, o si Attorney, babae yun yung umiinom ng Coke. Pag-comment nga sa comment section, nakalimutan ko pong pangalan ng babae na to. Guanzon. O si Guanzon lang ang nagsasabi niya, yung lahi ng mga Liberal Party. Pero bakit ngayon, mga minamahal kababayan? Isang obserbasyon lang ito. Ang gumagamit na lang ng salitang never again ngayon, si VP Sara Duterte at malamang si VP Leni Robredo na lang sa panig ng mga Liberal Party. Kasi wala na po talaga, wala nang sumusuway. Isipin mo, yung kalaban na dapat yung magbabalanse, dapat sina ang mga Liberal Party ang magbantay kay Bangag. Hindi po hindi nila binabantayan. Hindi nila binabantayan si Bangag. Tayo pa ang nagbabantay. Ang mga Duterte pa ngayon na nagbabantay kay Bangag. Ayan. Ang dami pong ginagawa ngayon ng yung partido ni Bangag para lamang mapatalsik si VP Sara Duterte. O siguro nagkaroon ng kontak o kumontak si VP Leni Robredo. Mahal na Vice Presidente, mag-ingat po kayo. Meron po ako sasabihin sa inyo. Ganito po ang mga bagay-bagay na dumating sa akin. Siyempre itong si VP, parehong lawyer po yan. Parehong lawyer si VP Sara Duterte at VP Leni Robredo. O sige, madam, para meron naman ang dahilan para pasyalan kita dyan. Sa piyesta na lang Sa piyesta na lang para hindi masyadong obvious ang ating pagkikita. 1 hour lang. Papasyalan kita dyan. Pero hindi nyo po alam, gabi-gabi, umaga, tanghali, gabi, nag-uusap yan. Ngayon, naniniwala na po kayo na hindi po yung kanilang pagkikita, hindi lang aksidente yun. Hindi po aksidente yung pagkikita nila. Yung salitang never again na ginagamit ni Guanzon, na ginagamit ng slogan ng oposisyon nung panahon ng kampanya, yung mga inayupak na mga Liberal Party ngayon na nanahimik, yung mga mainstream media na nanahimik, alam po ninyo kung sino nagdudusa? Ang taong bayan. Ang taong bayan na nagdudusa, katulad po ng flood control. Magkano po yung flood control fund? 50 billion or more ang nawala sa kaban ng bayan. Ano pong natanggap ng mamamayang Pilipino? Baha. Laging baha. Kasi nga po, kung meron man silang ginawang flood control substandard, laging sira. Isipin mo, flood control, binangga ng barko, nasira ang flood control. Sabi ko nga, doon sa isang vlog ko, subukan mong banggain ang flood control o yung rampa dyan sa likod ng SM Mall of Asia. Ibangga mo dyan yung super carrier ng Amerika. Tignan natin kung sino ang masisira. Itong mga siraulo kasi. Alam nyo, pag isang naka-high ka o nakabatak ka, isipin mo nilusob yung Kingdom of Kibuloy. Yung Kingdom of Kibuloy, nilusob. Ang sabi ni Marcos Jr., lumusob daw doon, walang mga baril, walang mga armas. Mapayapa silang lumusob, walang tirgas. Ito talagang Marcos Jr. na to, talagang bangag Kung hindi man siya bangag at kalahati, isa't kalahati, tingnan po ninyo ang kanyang estilo. Hindi po niya alam ang nangyayari. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Hindi po niya alam ang bawat yugto ng sandaling nangyayari sa paligid.
Isipin mo itong si Tambaloslos Romualdez, ha? Siya ang nag-inspeksyon sa mga militar. Anong pakialam niya dyan? Dapat ang executive o commander-in-chief ang maglakad dyan, hindi siya. E papaano? Alam po natin na siya po ang nagpapatakbo ngayon ng administrasyong bangag. Yung mag-asawang Marcos Jr., ano po sila, talagang goods na goods sila ngayon. Goods na goods sila, talagang masarap ang kalagayan. Walang kota. Want to sawa. Want to sawa silang mamasyal. Kayo naman eh. Kaya sinasabi ko po yung old friends niya, gumastos ng 100 million dahil lang sa Duran-Duran. Yun, ganun po kalupit ng old friends. Kaya mga minamahal kong kababayan, ito pong pagkikita ni Madam Leni, yung aso, yung pagkikita po ni Madam Leni Robredo at ni Madam Sara Duterte ay hindi po hindi aksidente yan. Didiretsahin ko na po kayo, hindi po aksidente yan. Hindi po aksidente yan, planado po yan. Planado yan. Bakit ko masasabing planado? Siyempre, bago pupunta dyan si VP Sara Duterte, alangan naman, pagdating niya dyan, doon sila mag-check ng security measures ng kanyang mga security. Diyan sila, hindi, 2 days before na mag-a-arrive dyan ang Vice President, may mga security nang pumunta dyan at tinignan na, nag-visibility inspection na sila. Kung saan paparada yung sasakyan ni Madam Inday Sara, kung saan pupwesto yung mga sniper ni Madam Inday Sara, kung saan pupwesto yung mga security ni Madam Inday Sara. Hindi po ganun yun. Hindi yung katulad na magkakabarkada. Mars, papasyal ngayon ako doon, nandyan na ako, papunta na ako. Mga ano lang yung naniniwala doon, mga bangag lang. Sabi daw, napadaan lang si Madam Inday Sara, nakipagmiesta doon sa kanyang kaibigan. Napadaan siya kay BP Leni Robredo. Naniwala naman. Siyempre, 2 araw pa bago dumating dyan si Madam Inday Sara Duterte, magkakaroon na ng inspection yan. Magkakaroon na ng visibility yan. Magkakaroon na kung saan po pwesto yung mga security niya. Paparada yung sasakyan. Ulitin ko po. Hindi po ganyan ang protocol. Lalong-lalo na, pangalawang pinakamataas na opisyalis ng ating bayan yan. Kung matigok si Marcos Jr., sa lalong madaling panahon sana, siyempre uupo si Madam Inday Sara Duterte. Ganun po yun. Kasi ang nagdudusa po talaga, mga minamahal kong kababayan, ang nagdudusa po dito, tayo pong lahat, ang nagdudusa. Isipin ninyo, may baha sa Maynila, bandang Luzon, ang baha, ang lalim. Namimigay ng relief goods itong si Tambaloslos sa Mindanao. So kung may comments po kayo, kung kayo naniniwalang itong pagkikita ni Madam Leni Robredo at Madam Inday Sara Duterte ay hindi po aksidente at hindi pa nagkataon lang. Ito po ay sa palagay ko po, wag niyo lang yung pagsabi sa atin na lang to sa mga reaction natin. Ito po ay pinagplanuhan to. Pinagplanuhan po yan. Kahit pagalitan ako ni VP Sara Duterte, ikaw naman madam, alangan naman na pupunta ka doon, yung security measures, hindi chichikin ng mga tao-tauhan mo 2 days before. Alangan naman yung mga tauhan mo, sasabihin, let's go guys, punta tayo kay VP Leni Robredo. Ngayon, pupunta na tayo ngayon. Alam mo, ano sasabihin ng security? VP Sara, hindi po pwede. Hindi po tayo pwedeng pumunta doon. Hindi po. Delikado po. Naniniwala po kayo doon? Minsan walang magagawa ang VP, ang Vice President. Pag sinabi ng security, hindi pwede. Kasi ang pinaka-iniingatan nila, ang buhay ng ating VP Sara Duterte. Naniniwala na po kayo? I-google po ninyo. Maraming salamat po mag-comment po kayo sa comment section. Kung nagustuhan nyo naman po itong video na ito, paki-like naman po. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel at gusto mong ma-notify, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para naman lagi kang updated sa ating mga reaction. Maraming salamat po. Lagi po kayong mag-iingat dyan. Mga OFW natin dyan sa ibang bansa. Alam nga naman may OFW ka dito sa pati po OFW sa Pilipinas na nakabakasyon ngayon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig sa ating Reaction TVPH. Pagpalain po kayo ng may kapal. Bye. Naniniwala na kayo? Hindi pa? Maniwala na kayo.